Okay, so ito pa, isa pang interview mula dito sa Peak Off. Kasama ko si paring Julius Sempio, ayun oh. Basta, Teka, hindi ka yata naririnig masyado. Ano bang nangyayari dito sa booth mo, Julius? the usual, bentahan ng mga book, subukan utuin yung mga tao para bumili ka ng book nila. How's the no? How is the con so far? Dapat ka nga dito ng konti. Ikaw na lang lumapit. Ang hirap eh. Sige, yan. So, yun. Actually, maganda yun. Naging maganda yung performance namin sa Atomos dito sa Picoff. Kumbaga, actually parang parang suspend namin sabihin, na-outsell namin yung performance namin from Super Manila. Kung ito yung strongest selling namin ngayon event. Talaga? Oo. By strongest selling event, what do you mean? Yung pinaka namin nabenta, quite literally. Sa isang event. Sa isang araw pa lang yun. Talaga? Nice. Kasi yung pinakahuli nga na malakas na naging benta namin sa Super Manila. Pero Last year. ang dami mo na palang comics. Ang dami ng comics ni Julius, ang dami niyang Maswerte ako na may mga tumutulong ng mga writers, tsaka yun, mga artists na willing makipag-collab din sa mga existing na mga ginawa ko ng mga stories. Kasi kumbaga, ang strategy ko naman sa gawa lang man ako ng gawa ng story, ng mga thumbnails, tsaka ng mga scripts. Kasi kumbaga, yun nga, later on, kung may artist na interested, ito siguro yung pinakabagay ng script sa'yo kasi naka-ready na. Ganyan yung idea. Itong si Julius kasi, tropa natin yan, naging guest na natin syempre sa TPKP to. And minsan, pinapakita niya, dati lalo na, pinapakita niya sa akin yung mga mga drawings niya. Tapos minsan, ino-okray ko mga drawings siya. Pero nakikinig siya sa akin. At saka nakikita ko yung mga improvement, lalo na yung sa coloring mo, di ba? Di ba? Coloring talaga yan, no? Kasi nga, nakita ko, naging strength ko pala yung colors. Oo, di ba? Pero yun doon ako natutuwa kay Julius kasi na parang kumbaga, tingin ko nakikinig ka naman doon sa sinasabi ko kahit pa paano. Di ba? Sa mga golden age, tsaka yung rule of thirds. Oo, di ba? Yung mga ganun, di ba? And makikita mo pag yung mga fundamentals kasi pag nakuha mo, effective talaga, di ba? Pero as a publisher, kasi I think would it be fair to say na ikaw yung primary mover dito sa Atomos Group? It's safe to say, oo. Kasi kumbaga nga, di ba, itong mga printing of events, talaga, parang yung nag-asikaso talaga yun nga, di ba, yung mga rights sellings at yung makipag-usap sa mga publishers. Ako, primarily for Atomos. Diba si GL sa Mixed, diba, syempre, pwede siya dati sa sarili niya, di ba? Mga patulong kami, pero eventually, pero pa in the end, ako pa rin syempre nagdadala ng sa Atomos. Tsaka ikaw din yata yung yung nagmamarket. Kasi ito si Julius, ilang beses ko nang nakasamang kung saan-saan yan. And si Paolo Heras, sabat ng sabat eh. Salita, nag-uusap kami dito. Hindi, joke lang. Itong si Julius kasi, siya, ang hilig mo talagang isingit sa usapan yung comics di ba? Di ba? Which is, it's not, kumbaga parang, I admire it about you nga Di ba? Na parang, volunteer mo lagi yung yung stuff mo whenever you get a chance. Everybody would stop and listen. Di ba? And yun yung isang sinasabi ko na di ba? Parang a lot of opportunities are just parang nakukuha lang nung mga nagbo-volunteer, those who raise their hands. Di ba? Yung iba parang magaling ka nga, hindi ka naman, you do not tawag dito what's the word? Hindi mo pine-present yung sarili mo. Di ba? Kaya wala kang nagiging opportunity. And Julius, siya, ganun siya. Makabalang mukha ni Julius. Technically, introvert pa ako nung lagay na yun. Pero kasi nga, if you want something done, you have to step up. No. Tapos kumbaga, after nung syempre ng mga pag-up sa mga tao, babalik na lang sa kuweba ko, magre-recharge na ulit ako sa mag-isa sa kuweba. So paano mo yun? Do you really make it a point to naka talaga yun?
kumbaga parang nakakasana yung pitch mo to anyone na parang, uy, Oo. pwedeng ano to pwedeng mabentahan to ng idea, di ba? Kasi yun nga, ang pinakabentahin naman talaga at Atomos nga, incorporation ng mga science concepts, science ideas eh. Oo. Kumbaga, iilan lang naman pwede mag-claim ng ganun eh. So baka doon pala may uniqueness na. Sa bagay. Pero yun nga, ang ginagawa namin, in-upgrade namin ito yung quality presentability ng mga works para talaga mapakita namin, we're not just all talk, we're also taking action. So, again, with that, can you tell us more about what Atomos is? Yun nga, yung sa TOS applications team, ano kami, parang collective kami ng mga, cooperative kami ng mga artists and scientists who are trying to create science inspired tsaka science entertainment content for readers. So, unang target namin ng audience actually mga PG-7, PG-13 na mga audience, kumbaga mga students. Kaya nga, ginagawa namin, entertainment for science second. Ang ganda nun parang yung first time ko narinig yung term na science entertainment content. Ang nag-coin nun actually para sa amin si GN, yung sa Mix Comics. GN Siya yung nagbigay talaga? ng science Dapat ano mo yun, gawin yung yun ang gagawin natin. ulit-ulitin yun, science entertainment content. Parang sports entertainment. Di ba? Sa'yo ko lang narinig yun. Maybe somebody else have used that, pero sa'yo ko lang narinig yun. Okay. So, si GN ang Nag-coin doon. Kasi kumbaga, kasi malis kasi GN sa ganun mga catchy talaga ng mga science entertainment content. Yun So, nga. anong mga aspeto ng science ang nako-cover so far nitong Sa ngayon kasi kung ginagawa namin, di ba, yung primary mover nga kasi namin, di ba, yung mga characters namin based sa mga elements of the periodic table. Oo. So kumbaga primarily chemistry. Oo. Pero nga, nag-incorporate kami mga trivia and other items na nga para mag-expand sa chemistry, biology, physics. Yun. Tsaka yun nga, hanggat maaari, ginagawa namin, kaya entertainment first, science second. Di ba, pamilya naman kayo sa palabas ng Mythbusters, di ba? Oo. Di ba, pinapanood yung muna yung mga kalokohan nila Jamie Heidemann, tsaka ni Oo. Adam Savage, di ba? Then malalaman, uy, may science nga pala itong pinag-uusapan nila. So parang ganun yung idea na ginagawa namin. Kumbaga, entertainment chef, gano'n mo chef muna ma-hook yung mga readers at ma-inspire sila sa binabasa nila. Then tsaka mo sila malalaman, uy, ito pala yung nagme-make sense sa science. So, ganun pala. Ilan kayo sa Atomos? Yung ano kami siguro around 30, pero yung active namin currently ay mga 8 or 9. Kasama ba ako sa Atomos na yan? Kasama ako sa sa group Pero observer ka, pero nga, ang requirement naman sa Atomos, diba, at least nag-contribute talaga ng isang character or o gumawa ng work for Atomos. So, yun. Malay mo, magkaroon tayo ng collaboration. Minsan kasi tanungin mo ako. Minsan kasi pwede ako Wala lang nagtatanong sa akin. Oo. Malang talent mo. Hindi, with the right project, pag trip ko talaga, gagawin ko yan kahit libre lang. Sobrang bait ko sa ganyan. Okay. Oo. Ngayon, aware na ako. Oo, sabihin mo lang ako, siguro basta huwag mo lang ako pagawin ng graphic novel. Ay, hindi naman. Kasi ito, pinagawa naman kay BK, kumbaga, mga 40 to 52 pages, pumayag naman siya. Kay John Zamar, ang gawin naman mga same number of pages naman. Oo. Yan. Pero kay John Zamar, commissioned work yun. So, Oo. Kapag commission work ka ba, syempre, ang sistema kasi namin sa Atomos, either gagawin mo siya pro bono, tapos kumbaga yun nga, kasi ako yung writer, walang problem na ihibap ko yung sales ng profits yung sa artist, yun ang pinaka-compensation niya. Kasi nga, masaya na ako na produce yung work. Oo. Diba? Ngayon, kapag commission work, akin naman certain kita nun. Kasi technically binayaran ko rin yung artist. Oo. Well, okay naman yun. Pero kung ba syempre, cited pa rin syempre yung artist na yun nga, siya yung gumawa ng artwork and such. Kung with the proper citations pa rin siya. So you can say na publisher ka na rin, in a way. In a way, oo. In a way. In a Pero way. independent publisher. Oo. So, ikaw, Isa ako dun sa mga ikaw palang target. Isa ka sa mga target ng mga Hindi, pero actually, 'di ba, yung usapin na 'yon, parang wala namang masama dun di ba? Wala namang masama dun sa magkaroon ng mga official ng mga groups who would like to step up and parang attempt to make some sense dito or make create a structure or whatever plan they have, 'di ba? Doon sa about the comics industry, 'di ba? And sana nga
makausap natin yun eh. May i-guest ko sila. Para malaman natin kung ano ba talaga yung Julius, mama ko. ay. Para malaman ko. Nagkasakit ako siya yung sa mundo nila. Thank you. Sige po, no problem po ma'am. Kung tulong-tulong lang naman po talaga. Kaya yung Ano yung pinag-usapan natin? Anyway. Yung sa publisher nga and such. Oo, di ba? So magiging publisher ka. Well, we'll see kung ano yung kung if ever matuloy yung podcast about it, then malalaman natin kung ano talagang system. Okay. Ngayon, eto, being a veteran Veteran na ba? Hindi, veteran sa mga Comic-Cons, sa mga comics conventions. Kasi, I don't think may mga namimiss ka pa ba ng mga comics convention? Well, syempre, In the last- syempre, nung COVID period, syempre, minis namin yung deliberately. Syempre, lahat naman, di naman natuloy, di ba? Pero nga, kung magagat maaari yung mga traditional na mga events, pare, SummerCon, February Comic Con, Oo. November Comic Con, October Comic Con. So, you haven't missed any of the main comics conventions? Wala pa naman kasi may pera pa naman. Oo. So, ano sa tingin mo yung progression ng mga comics conventions? If you compare, let's say, 5 or 10 years ago to now. Ngayon, kasi nga, kasi yung ginagawa ni Comic for Pick-Off, Oh. diba active talaga ngayon nga, yung expose nga talaga yung mga publishers sa mga yung mga right selling para nga talaga ma-expose talaga international mga works. So I think we're going through a good path. Pero nga, may kasi ibang nag-raise ng concern na ang nagiging problem, baka sobrang kaka-focus na makilala overseas, malimutan yung ligiran sa Pilipinas. Yung local scene. Oo. Kasi nga parang ginagawa mo yung mga works mo, essentially, just to cater for collectibles overseas. Diba? Yun yung nire-raise silang concern. Sa case ko naman kasi, although ano naman yung concern, remember, ang push point kasi na Thomas kasi, promote science education, science awareness, sa critical thinking sa Pilipinas. Kumbaga, ang isusubukan namin syempre na hindi mawala yung vision na yun. Ito si Bebo syempre to help the local scene. Yun nga, may nga isang book nga kami na mukhang na-scope ni Death End. So, pero yun nga, nakawood muna doon kasi baka mausong. Talaga? Congrats in advance. Tapos yun nga, Kaso baka si kay Sarah yan, baka hindi ba? nasa kasara. Pero yun nga, Kaya nga di ba? pero yun nga, ang pa doon, yun nga, yung sa mga, yung mga published from Italy, na-appreciate yung ginagawa ng Atomos na yun nga, nagpo-push ng education, ng science education talaga. Not to mention, para nakita na, mahilig din kami sa history. So, ayun. So, kumbaga, parang sa kanila, parang magandang araw na fit nga araw dun sa Sa Italy daw kasi, naghanap daw talaga sila ng mga ganun ng mga content. So, yun. Nakuha namin yung mga ganun mga insights. Yun nga, sa mga ginawa ng mga pre-event na mga workshops ni Pico. But in terms of quality ng ambience, ng booths, ng ano pa ba? Actually, unang naging Anong, concern kahapon dito sa Pico, baka raw masyado masikip. Ano? Baka raw masyado masikip, masyado malito yung venue. Okay. Tapos, comfortable naman nakapaglakad yung mga tao. So, kumbaga, naman, Sakto lang. unfounded naman yung naging earlier figures. Di naman tayo mawawala yun. Yung ganun mga Well, agam-agam. it's It will really take the event handlers to disprove it. Nagawa naman ni Picoff, nagawa naman yun ni Super Manila last year. well, ang siguro kaya may ganung feel is because parang parang eskinita style tong ginawa nilang layout eh. Kasi matataas yung mga walls, 'di ba? If you gonna look at it, 'di ba, parang ayan yung mga walls diyan. Mataas, hindi mo makikita yung kabilang kalye, 'di ba? So, yun lang ang other than that, okay naman siya eh. Kumbaga, dun sa preference mo lang, kung mas gusto mo yung medyo mas airy, yung mas malawak yung kita mo lahat, di ba? Depende na nga sa preference. Anyway, yun lang, Julius, kailan ka pa pupunta doon at magpa-podcast tayo sa bahay, Julius Sepio? May bote ka na makalan doon. Ha?
Kung may bote ka ng scotch. Like, scotch bang gusto mo? Oo talaga. Julius Sempio. Pero congrats sa grupo mo and I admire your tenacity. Diba? Napaka-tenacious nitong si Julius Sempio sa kanyang pagko-comics. Someone has to do it. Sana, wish ko maging kasing tenacious mo pagdating sa comics. Oo. Ay, saka sa mga unang mga Ano? saka sa mga originals. Oo nga eh. Di ba sabi nga, comics man, wala ka namang comics. But just totoo naman talaga, di ba? Hindi ko naman dinidina yun. Kaya, pero dadating tayo dyan. Sorry na lang kayo, naunahan ko kayo makuha yung pangalan. Pero it is what it is. Dadating tayo dyan sa pagko-comics ni Comics Man. Anyway, yun muna. May huli ka pa sasabihin, Julius Sempio? So yeah, like kasi nga keep supporting science science awareness and science communication in general, kumbaga yung mga science communicators always keep supporting them kasi nga they're trying to do their best to enlighten the populace. Hindi lang syempre yung mga kasi nga ang idea nga kasi hindi lang dapat syempre dun sa mga may pera yung access to education nga. Yung ginagawa sa science communication, pinupush na agad maaari makapag-educate ng other people of all walks of life dapat. So just keep supporting them. Tama. Yun lang. Paalam.